Kumusta sa school? Kuya, Mila? Anong ginawa niyo today sa school? Okay, ano pa? Anong natutunan mo today? Nag-ano na kayo? Numbers? Good show. Ikaw, Mila, anong natutunan mo sa school today? Anong nilaro niyo? At sinong nakalaro mo po doon sa school? Naomi. Sino? Naomi? Okay. Katatapos ko lang mag-work sa To You from Steph. I-haul ko din po ngayon yung mga pinamili ni Marcel, guys. Kayong sandbag nga sa ano. Wala, may shuttle kayo? That is moy. Yung sandbag po sa likod, diba? Tapos na. So, kailangan nila ng mga bagong laruan. Wait lang, i-haul natin. So, sinunod din ni Marcel kanina yung mga bata po sa school. Nag-diretso pala sila kanina doon sa ano, my store. Is this in Krautbad? Nee, Why are het you is laughing? So, bumili po si Marcel ng 2 bola. Siyempre, kaya baka magsuntukan na naman. Tag-isa sila. Ito yung isa. Ito yung isa. Gabis. Shibli. Ito kayo pag minili ni Marcel, guys. Mag-lawn tennis or badminton. Ay, si Mati rin po kasi, enroll ko to sa mga darating na taon. Once na pwede na siya. Actually, ngayon nga sa age ng 6, pwede na siya mag-try out eh. Pero kaya di pa siya tapos sa swimming lesson. So, mga ito muna yung practice namin sa kanila, guys. Hala, may mga ganyan. Oy, nag-thank you kayo kay Papa? No need. Hug mo dun si Papa. Nag-thank you ka na. Papa, ik zag een ballon die Shuttle cup. Papa, ik zie een ballon die helemaal niet kapot. What is dit? Maar dat is denk ik een ballon die helemaal niet kapot kan. Skip you about this one? Oh, grappig. Bumili din siya ng 2, guys. Also 2? Delikado kasi pag pagsuntukan tong 2 eh. If you only buy one here, then it's always fighting. So we always need to get 2. Ang hindi ko pa rin maintindihan po, may mga... You wanted to get 2 children, then you also need to get 2 of everything. So if you have 5 children, you need to get 5 also. Maybe 3 and then they will share. Good job, guys. Mila? Pwede palagay po dito sa lagayan doon. Mogen wij nu deze skippybal gaan spelen? Thank you. Magtanong ka, ano pa kay Papa? Bablasan mo. Ja, Ito na, may si Mila. Sa sandbag lang to, hindi labas sa sandbag, okay? Oké. Mila, ha? Het is allemaal voor buiten, hè? Ito ha, hindi to pwedeng ilabas sa sandbag. Heb je deze nou? Sayang na kayo, medyo malamig ko sa labas, hindi ko alam kung makapaglaro pang 2. Nag-work pala ako today sa To You from Steph. So ito po ngayon yung ano natin. So ngayon lang din ako intro. Kaya katapos ko lang din mag-lunch. Tapos maya-maya baka maligo din po ako kasi mati-edit ko din sa swimming lesson niya. Kaya busy na naman ang araw natin, guys. Pero kay buti na lang, nabilhan ni Max yung mga bata. Ako nga sana magbili neto, Bele. Ang magbili neto, naunahan na ako. Kaya buti na lang din. Bawas gasto sa akin. Oo. Ilagay mo po doon sa may pinto. Skippy? Matthew? Mag ik die blauwe Skippy? Ay, Mila, ilagay mo doon sa may Ik weet niet wat de kleur pinto. ander is. Ik kan niet anders. Okay, isa-isa lang. Ik ga even eens kijken. Ito sa sandbag lang ha, hindi pwedeng ilabas or ilagay saan ha. Ito na kung gusto ko. Ito, maglaro tayo mga sa likod. Ito. Kahit kami nilito, makapaglaro na ito. O, diba? Ja, papa, dit is ook een andere kleur. Dit is de roze. Malapit na rin po kasi dito yung summer, so kailangan may Oh, mga ook een blauw. outdoors na din po sila mga laruan. Oh. Si Lito ngayon, guys, busy din po mag-sort out ng cards. Oké. Ilang oras ka na dito, Lito? Net ik al voetballen. Ha? Wow, 3 oras na? Talaga? Kaya nga gusto ko rin po kasi matapos niya tong mga ano dito cards. So, okay, kailangan na naman ni Marcel ng sets. Sa labas din yan, ha? Kuya? Para ka ng kunain dyan, Matthew. Nak, Mila, yung bola na yan, huwag ilalapit doon sa may rose, ha? Yung may prick. Kaya pag yan maprikan, ano na naman yan? Wala na namang air. Opo, pag magkaroon niya ng cut. Okay, Mila?
Siya. 2,000 years later. Hi guys. Oras na ba dito? 7:43. So alam nyo na no, continuation na naman po yung vlog natin. Pa-intro na naman yung kagahapon kaya hindi ko po natapos. Sorry guys. Ang importante makapag-vlog tayo today. Today po ay Saturday. Mag-work na naman tayo mamaya sa store. Pero kaya launa pa man yung work ko. So may time na vlog. Ay, buhay ni Waray. Kasakit ang katawan ko eh. Kaya naglaro na naman kami kagabi ni Lito. Mila, good morning. Hala. Good morning ka sa kanila. Good morning. Good morning. Gala tayo today. Saan ka gala? Sa bahay. Sa garden ka mamay magala. Nakapang football na naman to siya guys. Ayan o, tingnan niyo ang kanyang suot-suot. Play kayo mamay ni Kuya sa garden? Yeah? Opo. Opo. Siya. Buti na lang, alauna pa yung work ko mamaya makapaglinis sa bahay. Ay, kadami na naman pong mga anik-anik ngayon dito. Minsan na lang ako makapag-general cleaning. Pero si Lito kalaking tulong na nandito kasi pag nasa work po ako, tapos si Marcel nagtatrabaho din. Siya po yung mga mag-walis-walis dito, magtanggal ng mga pinahugasan. Ngayon pa nga lang guys, pag iniisip ko malapit na siyang umuwi. Parang hala, ako na naman magtrabaho dito lahat sa bahay. Wala na akong makatulong. Tingnan niyo pala tong ulam guys. Oh. Tira to kagabi, nag-pork steak si Lito. Alam mo yung batang yan, magaling din magluto, parang si tatay. Parang karamihan din sa mga lalaki na magagaling magluto. Kaya kagahapon nag-work po ako from 9 to 6 p.m. So sabi ko sa kanya sa umaga, siya nang magluto ng ano namin, ulamin. Binigyan ko lang siya ng karne, nag-defrost ako. Sabi ko ito yung lutuin mo ha, ikaw na bahala kung ano. Pag-uwi ko kahapon na lang yung may pork steak na. Kaya sayang na sayang talaga ako na hindi ko nga na kuha. Kadami nga nagsasadya sa inyo yung mga gawin namin eh. Mamaya ko yan sagutin guys. Mag-almusal po muna tayo. Ano po? Ano po? Okay. Nagpa-practice po ngayon si Matthew guys yung ano niya oh. Ano sa English yan Lito? Roller skate. Yan, roller skate. So that's skiers. Okay. Wow. Oh yeah? Kasi di ba nung mga nakaraang linggo din po yung ginagamit muna ni Matthew yung apat na ano. Gulong-gulong ngayon yung ganyan lang o sa gitna na. Ay na here. Pasakta ka? Tamar. And Maar bedoel je schaatsen? yeah, schaatsen. Gusto mo din yun? Ja. Sige, kaya tingnan natin kung saan ka happy, okay? Galing na yun ng kuya namin. Maglabas po to siya maya-maya, oh. Nak, pag magaling ka na niya, magpasok ka sa school, ganyan ang ano mo. Sapatos. En weet je, Matthew? Er zijn ook schoenen, die heeft ook zo. Schoenen? Ja, gewoon gewone schoenen, maar onder heeft ook zo gulong, opo. Wow, kagaling na ni Kuya. Oy, big boy na yan eh. Andun na ngayon mga bata sa labas guys. Oh, mag-alas 9 pa lang po ng umaga. Andun na naman yung kaibigan nila dito. Kanina yung batang yan, naglakad-lakad na naman sa labas, mag-isa. Hindi nang magulang ng batang yan kay hinayaan lang po nila maglakad-lakad sa labas. Kaya nakita nila Matthew, ayan, nagsabi kagad maglaro daw sila sa labas. Si Lito po yung bantay nila ngayon. Oh. Pero kay sinasamantala din siguro ng batang yan na makalaro din sila Matthew at Camila. Kasi yung magulang po, nakausap kahapon ni Marcel, balak pala nilang maglipat sa ibang city. Kalay-lay po ko ng paglilipatan nila, baka sa Rotterdam. Kaya buti na lang di makalaro niya sila ng Matthew at Camila. Siya lang din po kasi dito sa neighborhood namin, yung makalaro ng mga bata. Tsaka yung nakaklase yan siya ni Mila. Tsaka naging kaklase siya ni Matthew. So kung baga, comfortable na sila sa isa't isa ng kalaro.
Maglagay pala ako ngayon dito ng hugasin. Kaya kadami na naman po. Buti na lang pala kami. Dishwasher tayo sa bahay. Laking tulong. Kadami kong kailangang linisin dito. Oh. Kadami din po kasing gamit. Naiinis na naman nga ako ngayong araw. Kaya kadaming kalat. Kadaming gamit. Pag makita ko pa naman maraming gamit. Tapos mga anik-anik. Minsan tama rin na lang ako magalaw-galaw. Pero kaya wala man tayong choice, no? Tayo man lang talagang magawa na ito. Kaya pinalabas ko din po muna yung mga bata. Makagalaw-galaw ako dito sa kusina. Ay. Agoy, may cucumber. So habang nasa labas pa po yung mga bata, i-unbox ko tong guys. Free naming natanggap sa kumpanya kung saan po namin binili tong mga upuan. Kasi alam nyo, few months ago, may nasira po kong upuan dito. Nung pagkaupo ko, bigla na lang ko siyang nag-crack. Nasira pala yung paapaan ng upuan dito. So sabi ko kay Marcel, mag-send ng email ba? Masaway, binigay niya talaga sa akin ngayon. Kaharap ko po ngayon si Marcel. Ito ang nangyari guys. Pagkaupo ko, bigla na lang talaga siyang nag-crack. Akala ko nga kung ano lang. Hiyay, kaya nung pagkatayo ko, bigla na lang ko natumba yung dito, upuan. Kaya buti na lang, nag-request si Marcel ng sa kumpanyang to na, yun nga, nasira kaagad. So, nagpa-send po sila ng, mag-open na ito, ng kahoy-kahoy nga na para sa upuan natin dito. Pangpalit ba? Kalain nyo yun? Diba nung nag-birthday po ako last October, ito yung hingi kong gift kay Marcel at Kalabinan. So nagbigay sila sa akin ng cash, tapos dinagdagan ko na lang para sa upuan po dito sa namin dining table. Pero after few months, nasira ko kaagad. Ito na. Kailangan may maklaim tayo dyan. So nung mga nakarang araw, nag-send po sila ng upuan. I mean, ng kahoy-kahoy guys. Ito Oh yeah, is it the same? Yeah. Ayan guys. 4. So ipakunik ko to siya mamaya kay Marcel. Para mabuti. Did you send them email or just in the online thing? Email. Okay. Oh, that's really good. Provide pictures and. Yeah. What did you tell them? Like when my wife sit, then it's broken? Yeah, when my 150 kilo wife is going to sit on it. 80, wow. No, you can leave them in. You only need one, the rest is spare. No. Oh yeah, right, yeah. Oh, that's good. So if one is broken, then we can... Isa lang pala yung kailangan namin guys, kaya isa lang yung sira. So I think you need to check which one we need exactly. Because I think I'll just keep this somewhere. Not this one. It's very big again. Tago ko na lang tong tatlo kay para pag may masira nga. May tayo. Back up. Pero feeling mas matibay na to siya. It's really same. Sa mga nag-suggest po pala dyan yung about sa upload ko yesterday. Yung about nga sa kay Lito. Para dito na siya sana magtira. May mga nag-comments na what if na lang daw ni Marcel yung kumpanya niya para may sponsoran si Lito. Ang problema guys, hindi din po pwede sa ngayon. Kayong kumpanya ni Marcel, kabibuild niya lang po. So kung mag-hire siya ng bagong employee, kailangan niyang sahuran ng something 2,000 euros or 3,000 plus. Which is hindi din po afford ng kumpanya. At saka, dito din po sa Netherlands, hindi din yan basta-basta kahit may kumpanya ka guys, or kahit kumpanya ni Marcel yan, hindi din po yan siya pwedeng kay Lito mag-sponsor, kaya baka makitaan din nila ng butas na yun nga, sawa niya ako, kapatid ko si Lito. Tsaka sa mga nagsabi din po na sila binan din daw, gawin na lang caregiver si Lito, silang mag-sponsor. Hindi din po yan dito basta-basta guys. Tiningnan ko na din po yung anggulo na yan. Ang problema dito, once na mag-hire ka ng mga ganyan, yung mga katulong nyo sa bahay, kailangan po yan i-registered muna sa E&A dito, yung talagang
ano siya, parang organization, tapos doon may registered yung company mo, or alimbawa sila ba na sponsor. Kailangan may agency din yan silang puntahan kasi yung agency na yan ang ano kay Lito, magpa-process ng visa niya. Hindi po yan dito basta-basta, porket sila binan, walang kasama sa bahay, sila yung mag-apply. Hindi po. Pero kay maraming salamat sa mga nag-suggest na ganyan. Kung pwede lang yan, for sure, willing din yan sila binang gawin. Pero kay hindi po yan dito basta-basta. Kailangan may organization ka, legit yung kumpanyang yan, afford na mabayaran si Lito monthly once na silang mag-sponsor. Busy kaya ako dito every day na tingin-tingin ng mga company na pwedeng or posibleng ni Lito ma-applyan. Di pa rin ako nawalan ng pag-asa. Kasi malaki talaga yung chance ni Lito eh. Wala man siyang pamilya sa Pinas. Single siya. Ano siya, licensed teacher. So, yun. Try lang tayo guys. Huwag kayo mag-alala kay once na si Lito may mahanap dito ng kumpanya or maka-apply siya ng visa, kayo yung unang-unang makaalam. Tsaka tanongin din natin si Marcel Vibe. Are you allowed to hire Lito also as a sponsor and then use your company? Yeah, nowadays Dutch regulations are becoming very strict. Yeah. Because in the past it's very normal to get staff from another country, as long as the company can afford it and pay for the salary and guarantee it. But nowadays it's really a big issue because nowadays they say if you're a Dutch company and you want to hire somebody from abroad, they're first going to check what kind of work it is and if the type of work can be done by unemployed Dutch people. So because there are also unemployed Dutch people in the Netherlands, so they say, yeah, if they can do the same work, then why should we bring somebody from abroad into Netherlands? So it's really becoming complicated. And you also noticed that effect a few weeks ago when we were in The Hague, our favorite Chinese restaurant, they had to close down because they lost a few chefs, so really Chinese, Asian cooking chefs, and they wanted to get new ones from China who understand the art and the skill of Chinese cooking, and they were refused by the Dutch government. So they need to train Dutch chefs, Dutch unemployed chefs, to train to become Asian cooking chefs. But that's no lifetime experience, so that's not the same. But they were even refused to get their staff from Asia. So the restaurant had to close down because they can't get staff anymore. But if the rules didn't change as like before, like you can also sponsor Lito if you registered there's not sponsoring. Then my company applies for the resident permit as a worker here in the Netherlands, and then he's on my payroll. Yeah. And then if the company can bear the costs of a full extra salary, then it can be done, but that's not an option anymore. Okay. I'm just starting the business at the beginning of this year. Yeah. And so it needs to grow and it needs to get bigger. And even though it would be really successful now, and I can already hire somebody, it still won't work because the Dutch government will refuse the resident permit my company would apply for, because they say no, for sorting cards and then organizing it, and you can find an unemployed Dutch person and hire that person, so you don't need to bring somebody abroad for that. So only nowadays, if the foreigner who comes to the Netherlands for a job has very unique skills or knowledge, highly skilled which worker. the Dutch don't have, or unique skill. It doesn't need to be a high skill, but just something unique, which is not available in Dutch employees. Then you're allowed to bring it in, but it's really difficult and really complicated. So you even see lifetime experience as a chef in China is not enough anymore to come to Netherlands. Kaya wala din pong chance na si Marcel o yung kumpanya niya sponsoran si Lito. Sayang nga eh. Kasi mga ilang taon pa lang yan at talagang naging stricto na po nga yung Netherlands. Kasi nga ang nangyayari guys, sa kadaming mga Asians din dito or sa mga taong may mga trabaho, ang nangyayari, kay kinukuha nila from other countries, marami pong mga Dutch people na ang mga walang trabaho. Kasi nga, yung mga kumpanya dito kumukuha sa ibang bansa. So yan yung gustong
pigilan ngayon ng gobyerno. Malaking chance sana no kung may sponsoran ni Marcel si Lito. Ito na sana yung advantage niya eh. Pero kaya hindi naman pwede. Kaya natapos na doon sa labas. Dito naman sa likuran naglaro yung mga bata. Si Rafael nandito pa din. Tindi yung bata na yan ba? Ayan o. Hindi hinahanap ng magulang. At hindi no? Sabi pa nila ito parang tanod sa labas. Mas masinikis talaga kasi walang jacket. May jacket naman siya. Yan, body warmer. Oo, pero lang sa body. Oo. Lamig pa naman. Si Mati tsaka Camila nga medyo makakapal. Nakachinelas pa siya oh. Hindi. Matindi. Idol ko yung mga magulang neto ba? Hindi hinahanap. Lapit na yung umuwi sa Pilipinas, guys. Tik, tik, tik. Parang hindi na nga daw siya marunong hugas ng pinggan. Pag uwi niya, kaya dito sa bahay kasi, di ba, may dishwasher kami. Sabi pa niya kanina, parang hindi na ako marunong maghugas pag uwi ko. Social. Pero gusto mo na talaga dito manirahan dito. Oo naman. Bakit gusto mo dito? Yung life dito. Tahimik, no? Tahimik. Ako lang makamarites mo. Tsaka makaipon ka talaga, no? Kung makapagtrabaho ka dito. Ano yung unang-unang mong bibilin? Halimbawa, nakapagtrabaho ka dito. Wala kasi parang may mga naman ako. Imusaon. Hindi, parang feeling mo talaga mag-iipon. Ipon, no? Yan talaga. Tapos bakasyon lang sana sa Pinas. Pero kay wala, sayang. Advantage mo na sana yung ni Marcel, kumpanya. Kaso wala man. Hindi mo pwede. Oo. Hindi pwede, di ba? Yung sa kumpanya ni Marcel dapat, kung i-hire ka niya, sponsoran ka. Pwede, kasi madali lang naman yung trabaho. Kahit sino pwede. Tsaka hindi pa niya afford. Kaya bago lang yung business niya. Kailangan syempre afford ka. Pero registered na. I-register niya pa yan. Madami yung pagdadaanan. Kaya parang i-check yan ng dito, organization. Kung legit, kung afford niyang mag-hire ng tao from Asia or from other country na masahuran niya monthly. Tapos makita pa kapatid pala yung niya. Pero parang hindi naman yun nila titingnan. Ang lang nila titingnan yung income ng kumpanya. Pero kasayang kasi si Lito alam na yung ni Marcel mga kailangan gawin sa mga cards. Nakailang oras ka ngayong linggo? Hindi ko alam. Sabi ko nga sa kanya, tapusin niyo yung mga cards ni Marcel bago siya umalis. Kailangan matapos mo mag-sort out. Mag-double time ha, kay ilang linggo ka na lang dito. Bawi-bawi din pag may time. Katatapos lang mag-work, guys. Prepare po tayo ngayon ng namin dinner. Mag-hotpot po kami tonight. Kaya kanina si Marcel tsaka yung mga bata nagpunta sa Coco. Hinatid lang kasi nila kanina sa work. Kaya ngayong araw po dito sa Holland, grabe yung ulan. Kapangit ng weather. Tinago ko pa man din yung mga jacket na nilang pang winter. Tapos yung weather today kalamig. Kaya buti na lang natin ako kanina ni Marcel sa work. So nagbili nga po sila kanina dun sa tuko ng gulay. Tapos yung mga gagamitin namin mamaya. Nakabili rin pala siya ng stick ko para sa mga bata. Oh. Tapos ang noodles po dito sa bahay kay paubos na. At ang aking noodles din po mamaya para sa hotpot. Favorite po. Alam niyo si Lito nakaubos sa namin dito. Noodles sa bahay. Pag-itlog every week ubos. Madami pa yan dyan pwedeng drawingan. Tanggalin mo sa Ano yan, sa pen? Oh yeah, yummer. Sumaandar taken Mila? Huwag mo nang gawin yung kay kuya, okay? Kuya, Mila? Huwag mong gawin yan kay kuya, okay? Guys, bumili din pala si Marcel ng gyoza. Ito yung kinain natin sa sa Groningen, di ba? Hello! Ito po mga yung stock namin mamayang gabi. Tapos ang beef rolls din po mamaya. At rolls, meatballs. Tapos may din, hipon.
Rostock yung okay dito. Magkain kayo mamaya Oo. dito. Pabalik muna ulit sa freezer. Busog na naman ang lahat guys. Katatapos lang po naming mag-dinner. Kasarap talaga ng hotpot. Hindi makapagsawa ba? Tama ba? Hindi makapagsawa. Hindi makasawa. Ayun. Tsaka kalamig na ngayon. So masarap talagang magsabaw. Si Lito ando na nga sa taas. Papahinga kay kanina. Nung nasa work po ako, nag-sort out din siya ng mga cards ni Marcel. Sabi ko sa kanya kung nasa kusina, makapagpahinga din siya ba? Kaya maya-maya mag-movie marathon na naman po kaming tatlo. Ang pinapanood na namin ngayon, Wing of the South. Ganda din yung niya, story niya. Kaya sana makapag-edit din tayo mamaya while nanonood ng palabas. Kaya para bukas may mapanood naman po kayo. Ay, Diyos ko. Pagod, ngayong araw. Kanina sa store, alam nyo, wala good masyadong magpasok. Kasi yung weather din dito, hindi nagkasama. Festival pagod ngayon sa city, 2 araw. Saturday tsaka Sunday. Wala, maagang natapos po doon kay ang ulan. Hindi din nagpabigil. Kaya wala din pong masyadong customer kanina doon sa store. Gasan ko na lang siguro sa mano-mano lang. Kalaki ng niya, makakakain dito sa dishwasher natin. Sakit ng mga kasukasuan ko. Ay, nalang buhay nanay, asawa, while trabaho pa. Ay, Diyos ko Lord. Kaya, iba talaga tayong mga Pinay, guys. Kahit gaano pa yung kadaming trabaho, no? Kaya nating pagsabay-sabayin po. Narinig yun si Marcel. Laban na lang po tayo, no? Wala din naman choice. Pinasok ko din naman tong buhay na to. At the same time, masaya din po ako, ha? Proud ako sa pamilya. Tsaka kasarap lang kayo sa pakiramdam na napagsasabay ko po lahat. Trabaho, dito pa sa bahay, mga bata, di ba? Feel ko talaga na inahan na ako. Nananay at asawa na ako. Grabe ang labahin, ang tupiin. Actually, speaking of tupiin, magtupi ako mamaya pagkatapos ko po dito sa kusina. Kasi ngayon lang yung time ko ding makapagtupi. Kadami kong tupiin. Uy, mga 4 na salang ko yung ata last week. Last week pa yung nalabahan. Hindi ko pa natupi kaya wala nang oras. Kaya mamaya siguro pagkatapos ko dito, tupi tayo sa taas, guys. Malinis na ang kusina, everyone! Baka magluto din po ako ng mani. Snack din namin mamaya sa movie marathon. So, in ko na po yung vlog. Kaya magtuping ako sa taas. Hindi ko na kayo sama, guys. Kaya para mabilis tayo makagalaw-galaw. Sinong sasama po dito magbabay ng vlog? Okay! Diyan, dalawa kasi iPad. Please like and subscribe. Bye-bye. Thanks for watching. Ingat po. Bye-bye. Hotshot. Perfectos! Kuya, babay ka? Na, come on. Let's go here. Please like and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching, everyone. Ingat po. Bye-bye. Perfect. I love you and you. Thank you for watching, everyone. Bye-bye po. Tomorrow again, pag hindi absent. Bye-bye!